Sa mga oras na ito ay hinawakan ni Liping ang braso ni Blue Sword, at sa paggawa nito ay nagsimulang mamatla siya. At habang nangyayari ito sa kanya, ay tinanong ni Liping si Miss Chichi kung marami ba siyang natutunan mula kay Blue Sword, lalong-lalo na ang kanyang swordless style na nakapagpamanga maging kay Liping. Habang pinakikinggan naman ito ni Blue Sword, ay napatanong siya sa kanyang sarili kung talaga nga bang sinasabi sa kanya ng legendary hero na natuto mula sa kanya ang Sword Saint, na kanya mismong master. Sa puntong iyon ay maging ang Sword Saint ay nagulat din sa sinabi ni Liping at tinanong pa nga si Liping kung ang tinutukoy ba talaga niya ay ang swordsmanship ni Blue Sword. Kasabay nito ay naisip din niya na ang lahat ng mga nalalaman ni Blue Sword ay siya mismo ang nagturo. Habang naguguluhan naman ang Sword Saint, ay ipinaliwanag ni Liping na noon ay tinanong niya siya tungkol sa swordless style ng Tai Chi sword. Sinabi niya na natutunan niya ang teknik na iyon mula sa paggaya ng ilang mga moves ni Blue Sword noong siya ay nakikipaglaban sa tournament. Kasabay nito ay naisip din niya na dahil wala siyang magic power na katulad ni Blue Sword, kaya ang ginamit niya ay isang klase ng sword aura para mabuo ang kanyang teknik. Sa puntong ito ay naisip naman ng Sword Saint at ni Blue Sword na ang kanilang sitwasyon ay parang isang cycle, dahil tinuturuan niya si Blue Sword, at tinuturuan naman siya ng legendary hero, habang ang legendary hero naman ay natuto mula sa kanyang disciple na si Blue Sword. Habang naguguluhan naman siya sa sitwasyon nilang ito, ay sinabi ni Liping na mayroong kasabihan na kapag naglalakbay ang tatlong tao, ay may natututunan ang bawat isa sa isa't isa na nagiging parang kanilang mga teacher. Kaya sinabi niya sa dalawang ito na sa parehong paraan ay marami din siyang natutunan mula sa kanila. Agad namang nagpakumbaba si Blue Sword at sinabi na hindi iyon maaari dahil hindi siya karapat-dapat para maging teacher ng legendary hero. Kasunod nito ay sinabi rin niya sa kanyang master na huwag itong masyadong isa-isip dahil hindi niya magagawang sabihin sa kanyang master na matuto mula sa kanya. Iba naman ang pananaw dito ng Sword Saint at sinabi pa nga sa kanyang disciple na okay lang iyon at hindi niya kailangang masyadong isipin pa ito. Kasunod nito ay patuloy niyang pinag-isipan ang sinabi ni Liping, at habang ginagawa niya ito ay napagtanto niya ang isang bagay, na ang kanyang lakas ay hindi pa sapat, kaya hindi pa niya naisa sa puso ang tungkol sa sinabi ng legendary hero. Kasunod nito ay naisip niya na ang kanyang unang realization mula sa mga itinuro ni Liping ay hindi siya dapat mag-focus sa mga teknik, at sa halip ay maging kaysa ng kalikasan at pakiramdaman ito. Pero ngayon ay mas naunawaan niya na hindi lang pala iyon ang nasasangkot dito, dahil ang pagiging isa sa kalikasan ay isa ring paraan ng pagiging obsessed. At sa halip ay mas tamang isipin na ang isang tao at ang kalikasan ay dapat maging isa at walang pagkakaiba. Naisip din niya na dahil siguro hindi niya pa tuluyang maiwaksi sa kanyang isipan ang kanyang titulo ng pagiging pinakamalakas na tao sa kontinente, kaya nangyayari ito. Pero sa kabutihang palad ay nagising na siya ng hero dahil napagtanto niya na kahit ang isang napakalakas na nilalang na katulad nito ay mayroon pa ring natututunan mula sa kanyang disciple na si Blue Sword. Kaya sa kaparehong paraan ay naisip niya na hindi siya dapat maging arrogant at isaalang-alang na kahit ang mga mas mahihinang tao kaysa sa kanya ay mayroon pa rin siyang matututunan. At sa pagsasaisip ng lahat ng ito, ay napagtanto niya na ito mismo ang totoong dahilan kung bakit siya pinabalik ng legendary hero sa Sword Saint Guild at magsimulang muli. Pagkatapos nga, nito ay nagsimulang lumutang ang Sword Saint dahil umabot siya sa isang enlightenment mula sa mga natutunan niya mula kay Liping. Sa kabilang banda ay namangha naman ang kanyang disciple sa kanyang nakita, at maging si Liping ay namangha din dahil nakita niyang muli itong lumulutang gaya noong huli nilang pagkikita. Samantala, nagsimulang mag-breakthrough sa kanyang cultivation ang Sword Saint, at ngayon ay naging isa ng 5-star Demon King. Sa kabilang banda ay labis na namangha si Blue Sword kay Liping dahil nagawa nitong mapataas ang cultivation ng kanyang master sa isang salita lamang, at iyon ay sa Demon King rank pa na napakahirap pataasin. Kaya ngayon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na talaga niya maunawaan kung ano ang level na mayroon ang legendary hero. Naisip pa niya na ang legendary hero na ito ay palihim na bonibisita ang mortal na mundo, gaya ng pagbibigay nito ng mga mahiwagang baraha kina Elder Boss, pagtuturo sa Sword Saint ng kanyang Tai Chi sword art,
pagresolba ng mga problema ng Dwarf Kingdom na may kinalaman sa pagbuo ng S-rank item, at ang huli ay ang pagliligtas nila sa Kingdom of Aristotle. At bawat isa sa mga insidenteng ito ay hindi nakapanipaniwala para sa isang tao na magawa. Pero sa kabila ng mga kakayahan niyang ito, ay sinasabi pa rin niya na may natutunan ito mula sa kanya. Samantala, habang iniisip ni Leping kung ano ang nangyari sa dalawang babaeng kasama ng mga ito, at kung sila ba ay na-heatstroke kaya sila nawalan ng malay, ay bigla naman siyang nagulat sa biglaang pagluhod ni Blue Sword. Kaya agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari sa kanya at hinimok pa nga na magpahinga kung napapagod na siya. Pero iba sa kanyang inaasahan, ay humingi ng pasensya ito sa kanya at nagpasalamat para sa kanyang mga natutunan, dahil sa sandaling ito ay nagsisimula na niyang maunawaan ang tunay na ibig sabihin ni Leping. Dahil dito, ay katulad ng Sword Saint, ay nagsimula na rin siyang mag-breakthrough ng ilang beses na nagpataas ng kanyang cultivation. Samantala, habang nangyayari ito, ay tinawag na si Leping ni Elizabeth at pinagmamadali na. Kasabay nito ay naisip din niya na pagkarating pa lamang ni Leping sa lugar na ito ay tinulungan na kaagad niya na tumaas ang cultivation ng mga tao dito, dahil siguro naramdaman niya na hindi sapat ang kanilang lakas para labanan ang kapangyarihan ng mga nilalang mula sa Sea of Darkness. Naisip din niya na ito rin marahil ang dahilan kung bakit niya inutusan ang mga ito na gumawa ng hot spring sa lugar na ito, para personal nilang labanan ang magaganap na pag-atake ng mga nilalang mula sa Sea of Darkness. Samantala, sa pagkarinig naman ng sinabi ng Demon Queen, ay sinabi ng Sword Saint na sumama na siya sa Demon Queen at siya na ang bahala sa lugar na ito. Agad namang sumang-ayon si Leping saka nagpaalam sa kanya. Kasabay nito ay naisip din niya na mas mabuti na ito para hindi niya maistorbo ang kanilang cultivation. Pagkatapos nito ay pumunta na siya sa grupo ni na Elizabeth, at matapos pumasok sa loob ay agad na bumati sa kanya ang Dwarf King at maging ang mag-ama ni na Elder Boss. Agad namang bumati pabalik si Leping sa kanilang tatlo at nagpasalamat sa kanila sa pagbuo ng gusaling ito para sa hot spring. Pero kasasabi pa lamang niya nito ay napabulalas siya sa pagkamangha, sinasabing napaka-exaggerated ng lugar na ito. Nasabi nga niya ito dahil nakita niya ang mga nakalutang na chandelier at mga isla sa lugar na hindi akma sa gusaling pinasukan nila, na para bang pumasok siya sa ibang dimensyon. Habang namamangha pa siya sa mga kakaibang mga istruktura, puno, at mga display sa lugar, ay sinabi niya kay Elizabeth na ang lugar na ito ay higit na mas malaki kung ikukumpara sa panlabas nitong anyo. Sinabi naman ni Elizabeth na walang espesyal tungkol dito dahil isa lamang itong low-level space magic. Nang marinig naman ito ay lalo pang na-curious si Leping at tinanong si Elizabeth kung maging ang waterfall ba na umaagos pa itaas ay isa rin bang klase ng magic. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!